Una sa ating mga balita, kumpiyansa ang Bureau of Internal Revenue o BIR na win-win situation ang isinusulong na expanded income tax exemption ni Pangulong Marcos Jr. Ilang kongresista naghain na ng panukala kaugnay dito. Si Eliza Insigne nakatutok. Aminado ang 59 years old na si Ricky na mabigat ang kanyang trabaho bilang construction worker. Madaan namin manghihirap. Depende siya na sa nagdadala sa dati sa forma namin. Grabe yung forma namin. Dagdag pa sa pasa ng construction worker ang hindi mauwing buong sahod dahil sa nakaabang na buwis. Dapat kahit alisin na ng tax. Sa mga malaki kampanya na lang i-tax sila. Yung mga may kampanya, may negosyo na malalaki. Saka may kampanya na malalaki, malakas kumita. Katulad sa amin, maliit lang kita namin kahit siguro kahit wala na eh. Kasama si Mang Ricky sa mga makikinabang kapag naging batas na ang expanded tax exemption. Mula sa 250,000 na annual salary na exemption sa buwis, gusto ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na gawin itong 350,000 pesos. Ibig sabihin nito, 15,000 pesos ang mababawas na buwis sa kada taxpayer na nasa 350,000 pesos ang annual salary. Sa amin mga may edad na gagamitin namin sa maintenance sa gamot. Kaya sa pagkain, dagdag sa budget. Sinabi ng Bureau of Internal Revenue sa Boses ng Bayan sa 13 Mornings na wala naman dehado sa gusto ng President Marcos. Win-win solution para sa taxpayers at mga negosyante ang taasan ng threshold sa income tax exemption. Kung mabawasan man ang revenue collection, babalik lang din ang take-home pay na pwede pang maging savings. Kapag mas mababa rin daw kasi ang buwis, mas lalakas naman ang purchasing power ng taxpayers. Magkakaroon din naman po ng pakinabang ang ekonomiya kasi yung pong indirectly is mabibili niya ng produkto, so yung nagtinda ng produkto, magbabayad po ng buwis. So ibig sabihin po, Ma'am Marisa, wala naman pong malulugi, both sides. At win-win solution po ito para po sa mga empleyado, pati na rin po sa mga negosyo at iba pa pong sektor. Tama po ba? Yes po, yes po. Sinusuportahan po ng BIR kasama ng Department of Finance ang panukala po ng ating Pangulo. Mababawi rin daw ang halaga ng tax exemption sa pamamagitan ng paghahabol sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pagdating naman sa panukala ng ilang senador na tanggalin na ang 12% na value-added tax sa kuryente. Maaari pong magkakaroon ng revenue for gun, pero tuwing nagbabalangkas naman po ng batas ang Kongreso, meron din naman po silang inilalaan na recovery mechanismo. Naghain na sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ng House Bill No. 10345. Layunin ng panukalang batas na itaas ang tax-free ceiling sa 350,000 pesos mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Nakaangkla ang House Bill sa kagustuhan ni President Marcos na may mataas na take-home pay ang mga manggagawa na magagamit sa pagkain, gamot, tuition at iba pang bills. Eliza Insigne, IBC News.